Ayan po, sa wakas may tumubo rin sa ating ginawang proseso ng pagpaparami ng lakatan. Ayan po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay video tumilaan ng ulan at tayo po ay kukuha na ng pananim na lakatan. Nagawa tayo ng maraming binay para katanim tayo dahil kulang ang ating pananim. Bagaman marami tayong saba o kardaba, kailangan natin makapagtanim ng lakatan. Yung tordan, hintay lang natin yung mga saker niya, no? Yung suwe para tayo makatanim. Pero yung lakatan, pag-aaralan natin magparami, kukunin natin yung mga puno niya at ating ihiwa-hiwain. Dahil ayon sa mga napapanood ko ay effective naman. Kaya gagawa rin tayo para tayo ay mabilis makapagparami ng lakatan. Kaya tara, ating puntahan yung lakatan at ating tungkalin. Ayan po, napakalakas ng hangin. Ay talagang napaka-presko naman, ang sarap sa pakiramdam ng trabaho na ganda rin kalamig, ano. Ayan, hina naman ng ulan, kaya pwede tayong kumuha ng pananim na sagay. Naman yung iba nating sagingan. Ito yung mga saba rin nakatanim dito o kardaba, no? Ayan. Ito dito ng mahogany, yan. Lalaki ng puno. Mahogany, taas na, oh. So dito tayo kukuha. Yung nakaraan na may sakit na lakatan, ginambot na natin dyan. So dito tayo kukuha sa walang sakit na lakatan. Yung tordan na ito, mataba na rin ang puno. Pwede tayo kukuha. Yan po ay natibaan na natin. Yan po pinagtibaan ito. Ayan. Ito ang napagtibaan natin yan. Maganda dahil kaya lang pakunti yung ano niya, suwi niya. So ito tira natin ito. At kukunin natin ito dahil kukunti pa yung bini natin, so bukan natin magparami dyan sa pinakabungo na yan, yung pinakapuno na yan sa atin. Kukunin natin yung ating bareta. Buhay na naman to, sa matibay, malalim pa yung pinaka ano niya, puno. So, kukunin natin itong pinaka puno nito. Kuha na natin mga kasunod naman na maliliit. Babalatan na natin para doon bibiyakin na lang.
Ayan. Natin yung balat. Dito tayo kumuha sa walang sakit. Subukan natin kung o-bright kung ganito. Tignan natin. Ayan. Tanggalin natin yung pinaka gitna. Okay, ito malambot eh. Baka mabulok. Gagawin natin 8 piraso. Pag nakapagparami tayo sa ganito, kukuha rin tayo sa iba ulit sa may bowl. Yung mga ugat para malinis. May palatandaan naman na ito yung ibabaw. Itataob natin ganyan. Dapa. Sa sako. Dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7, 8. Ayan. Kukunin pa natin itong isa na ito. Pwede pa ito pantanin. So ito maliit, kinuha lang natin 4 para
Makakuha tayo ng isang dosena. Isang dosena. Apat lang natin yung maliit. So ayan, may 12 piraso na tayo. Pili natin punla. Lalagay natin sa bed. Takpan natin ito para tumibay pa ulit. Kung sa ulan, lagyan natin sa puno. Lagyan sa liwa. Pag may sakit, hindi natin pwede ilagay dyan. Silbing ano niya dyan, pampalamig din o para magkaroon ng tubig. Lalagay na po natin yan dito. Bababad natin ng mga hanggang 5 minuto. May tubig na po yan. Ito po yung ating binili na Sunrox. Kailangan ma-disinfect po ito para hindi magkasakit. Ilagay natin ang 2 takip. Yan. Yan natin. Okay, 1 minuto. Ayan po. After natin may babad, ilagay na natin dito sa ating tub. Ayan, bago natin ilagay doon. So subukan natin, i-try natin ito. Lagyan natin ng aloe vera. Aloe vera ilagay natin dahil wala pa tayong nabili na pang pa-ugat. Pang ano yung tawag dito? Pang propagate, ano? Ayan. So ito yung babaw, datapa natin ganyan. Ayan. Dapat yung pang aloe vera to baka sakali din gumana. Okay. Ikit-ikit lang siya ganyan. Pag na-testing natin ito at tumubo, pukuha ulit tayo doon. Ilipat natin sa malawak na bed. Dito tablang muna lagyan natin para malaman natin kung uubra siya. Kung patubo rin ito ng buhok try natin ito sa saging naman, sa lakatan. Saktong sakto yung 12. So yan, wala pa yung halo na ipa or ang tawag dito, pusot, wala, topsoil lang yan. So, try natin muna yung ganyan. Okay. So, yun na.
po. Lalagyan na lang natin ng konting lupa sa ibabaw para matapan. Medyo sira na yung ating tab na ito. Pero gagamitin pa natin. Hindi natin tinatapon yan eh. Para magamit natin sa ibang bagay. Gaya nito. Gamit natin. Kung tinapon, sayang. Try natin yung ganitong procedure kung tutubo. So, ipandilig na lang natin to sa Mason rocks. Ayan. Basa natin. Lalagyan natin to sa medyo may lilim para hindi siya madirekta sa init. Mga ilalim ng puno. Ayan. Dito natin lagay sa ilalim ng puno ng avocado. Ayan. Para may lilim siya. Hindi siya ma-direkta na sikat ng araw. Ayan. Ayan po, pagbalik ko dito ay napansin ko na may dahon na ng lakatan dito. Ayan o, kalabas na siya. So bubuksan natin para malaman natin kung ilan yung tumubo. So yung tagal nito ay nasa halos 3 weeks. Nasa 3 weeks na ito. So hindi ko lang masigurado kung kailan ang tubo lahat nito dahil sunod-sunod. Ito na una yung 3, tapos mayroon pang isa dito maliit. Ayan o. Tapos dito sa gilid na ito nag-start na rin na ayan o, sumuli uli. Yung iba niya nandyan pa rin. So ayan, okay naman yung ating ginawang proseso kahit na wala tayo yung pampaugat na pinili, yung growth hormones ba yun or yung pampaugat na pinabibili natin ano. So ito naman wala tayong ginamit kundi yung aloe vera. So okay naman, sa tingin ko okay naman dahil hindi naman nasisira yung ano na saging. Ayun o, matigas. So ibig sabihin hindi siya nabubulok, kaya may takip para kung maulan o kaya mainitan hindi siya masyadong ma-expose sa initang araw o sa ulan. Kaya dito ko lang nilagay sa tub. First time ko lang ito ginawa at yan, okay naman, may resulta naman tayo. Pagaman hindi siya sabay-sabay ay okay na ito. Sa malaga meron tayong paniwala sa ating ginawa na ito at tumubo naman. So ayun po, maraming pong salamat. Kung gusto niyo ang video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Diba? Yeah. 2 times para ma-notify po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you. Bye. Bye-bye.